Ika-112 kabanata sa pagpapatuloy. Naglalabas ng enerhiya ang ating bida na malapit nang tumama sa kanya ang enerhiya ni perverted emperor na sinabi niya sa kanyang isip na kung hindi ko ito mapigilan. Ang mga miyembro ng Windsword Regiment sa likod ko, at Mara ay mamamatay lahat. Na makikita ang mata ng ating bida na malakas na kumabog ang kanyang puso. At malakas na sumigaw ang ating bida, at sinabi na ipapadala na daw niya siya sa impyerno. Perverted Emperor. Natumalon siya sa ere na lumiliwanag sa lakas ng lagablab ng enerhiya niya na hahampasin niya si Perverted Emperor. Na lumiliwanag din ito sa kanyang enerhiya. Na makikita ang muka nito na malakas na sumisigaw. Sinabi pa ng ating bida habang makikita ang mata niya na mamatay ka. Na mas binilisan pa niya ang pagsugod na halos nabuwal ang lupa na pinagkakatayuan ni Perverted Emperor. Na halos walang makita dahil sa liwanag gawa ng salpukan nila. Na napatingin naman sa kanila si Mara habang ang mga kislap ng enerhiya ay makikita. Na nagulat siya nang makita niya ang ating bida. Na ito ay nagsusuka ng dugo. Na siya ay nanginginig na sa pagod at sinabi niya sa kanyang isip na siya daw ay wala ng lakas. At siya ay napatingin sa kanyang unahan ng malakas na tumatawa si Perverted Emperor na kanyang pinagtatakahan. At pagkatapos ay napasabi siya na huwag daw niyang sabihin na makikita ang muka ni Perverted Emperor na malakas na tumatawa. Na ang mga katawan nito ay nawasak na sinasabi pa sa kanya na ito na ba ang kapalaran ko mamatay bilang biktima ng dragon ng katarungan. Na makikita ang mata ng ating bida na napatingin kay Mara. Na mabilis itong tumakbo. Na pinutol ang ulo ni Perverted Emperor. Na sinabi niya ang isang salita na maingay. Habang pinagmamasdan niya ito. Na napasabi naman ang ating bida na Mara. Na makikita si Fist Emperor na sinabi niya na ang galing nyo. Nagawa nyo talaga. Sinabi pa niya sa isip na ang panahon namin. Nagtapos na. At pagkatapos ay mabilis. Natumalon sa ere ang mga Black Bull Gang habang sinasabi na buwisit. Ang Perverted Emperor ay napatay. Tumakbo na daw sila. Na napatingin naman si Li Chung at napasabi na ang buwisit na Song Muon na yon. Na napatingin din si Bai Qieye at sinabi na second cousin. Nagawa daw na naman niyang muli. Na sinsabi naman ng kanyang grupo sa namatay nilang kasamahan na nakakabwisit ang lahat ng ito. Dagdag pa nila habang umiiyak na Mubi, Hagonchong. Na makikita ang dalawang wal ng buhay na sinabi pa nila na kasalanan daw nila ang lahat ng ito. At pagkatapos ay humagulgol ng iyak si Paing Chun. Na makikita naman ang ibang muka ng kanilang kasamahan na patuloy sa pagpatak ang mga luha. At lumipat ang eksena sa dalawang ito na sinabi ni Mara sa kanya na Wumuon ang akala daw niya ay mamamatay na siya sa pagkakataong ito. Na sinabi naman ng ating bida sa kanya na makikita ang muka nito na siya rin daw. Ang akala niya ay mamatay na rin daw siya. Mara. Ngunit masaya daw siya na pareho silang buhay. Kaya kapin ni Mara ang ating bida na sinabi pa niya na Wumuon. Huwag daw siyang mamatay. Na siya ay tuluyan na itong niyakap na nagulat ang ating bida dahil si Mara ay wala ni anumang emosyon. Ngunit sa pagkakataong ito ay talagang sobrang ikinagulat niya. Na makikita ang muka ni Mara na seryosong lang na nakatingin. Na makikita rin ang muka ng ating bida na napasabi sa isip na Mara. Na inangat niya ang kanyang kamay na sinabi na ikaw rin. At tuluyan na niya itong niyakap at sinabi pa na huwag kang mamamatay, Mara. At makikita ang langit na may sumisigaw na ang ating Justice Coalition ay nagwagi. At natalo daw nila ang mga walang hiyang mga Black Bull Gang. At sinabi sa kwento habang makikita ang pugot na ulo ni Perverted Emperor at ang mga Black Bull na mga miyembro na dahil sa pagkamatay ng leader ng Black Bull Gang, ang Perverted Emperor, bumagsak ang moral ng Black Bull Gang. Sinabi pa sa kwento na dahil dito, nagtapos ang digmaan laban sa Black Bull Gang. Sa tagumpay ng Justice Coalition, ngunit nagtamo rin ng matinding pinsala ang coalition. At nagtapos din ang digmaan sa pagitan ng Atrocious Sandstorm at Dark Horse Martial Sect ng sabay. Parehong panig ang nagtamo ng matitinding pagkatalo. At ang Atrocious Sandstorm ay sumuko sa kanilang hangaring sumalakay sa Jungwon at umatras. Na makikita ang muka ng ating bida na sinabi pa sa kwento na at sa gitna ng pansin, isang pangalan ang naririnig sa buong Jungwon. At iyon ay ang ating bida na walang iba kung hindi si Song Wumuon. Dagdag pa sa kwento na nakatayo ang ating bida
na bagamat nasugatan ang perverted emperor sa laban sa Fist Emperor, si Song Wumon pa rin ang personal na pumatay sa kanya. Dahil dito, lalong tumaas ang reputasyon ng Iron Sword Bike House, na nagluwal ng bagong dragon na si Song Wumon, kasunod ng Palm Emperor. Makikita ang langit na sinabi pa sa kwento na isang buwan na ang lumipas mula nang patayin ni Song Wumon ang perverted emperor. Matapos umalis na may dalang sulat na nagsasabing nais niyang huminto sa posisyon bilang pinuno ng Windsword Squad sa Justice Coalition, siya ay nagmadaling umalis at nagsimulang tumungo patungong Hefi. Sa kanyang libreng oras, lumikha si Song Wumon ng mga martial arts para kay Rami, at mayroon pang nilalaman tungkol sa sensual sa swordsmanship sa kumpletong gabay sa martial art na iniwan ng Palm Emperor na si Baek Sangwon. Matapos ang ilang sandali, sa wakas ay nakarating si Song Wumon at ang kanyang grupo sa Hefi. Habang naglalakad sila ay nagulat siya at napasabi na bakit daw sobrang ingay dito. At mabilis siyang lumapit kay na Jo Mochai at kay Baek Yeye na tinanong niya kung nag-ano daw ang nangyayari dito. Natumugon si Jo Mochai na yung warrior song. Andito na daw pala siya. At pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na makikita ang muka nito na pakiusap hanapin daw niya ang kanilang lord. Na napasabi ang ating bida na kung may nangyari daw ba sa kanyang junior sister. Na sinabi naman sa kanya ni Baek Yeye na nandoon pa rin si Lady Yon, nagtatrabaho hanggang kagabi. Nang pumunta ako para hanapin siya kaninang umaga, nawala siya. Na napasabi naman ang ating bida na nanlaki ang mata sa gulat na ano. At dito na po nagtatapos ang ika-112 kabanata. Ika-113 kabanata sa pagpapatuloy. Napasabi ang ating bida na ano ang sabi mo. Dinukot siya. Natumugon sa kanya si Baek Yeye habang inilagay ang kanyang kamao sa dibdib at nakapikit na sinabi na habang hindi pa natin tiyak kung ano ang nangyayari. Hindi ako naniniwalang dinukot siya. Na sumagot ang ating bida na bakit daw ganun. Na sinabi sa kanya ni Baek Yeye na sinasabi ng mga tao sa paligid niya na parang may kakaiba sa kilos niya kamakailan. Minsan daw ay bigla na lang siyang tumitigil at nakatingin ng blangko habang bumubulong ng kailangan kong pumunta doon. Ayon din sa isa sa mga kasambahay niya, bigla na lang daw siyang nakita na naglalakad sa paligid ng manor sa kalagitnaan ng gabi na parang natutulog ng gising. Suot lang ang panggabing damit. Naamoy ni Wumon ang isang bagay na kahina-hinala. Bukod pa roon, nakakaramdam siya ng pagkabalisa. Sa hindi malamang dahilan, hindi niya matanggal ang pakiramdam na may isang nakakatakot na bagay na malapit nang mangyari. Ito ay isang pakiramdam na hindi pa niya nararanasan kailanman, kahit noong nasa gitna ng labanan siya laban sa Black Bull Gang. At pagkatapos ay sinabi niya na Mara, kailangan ko ang tulong mo. Ituro mo lang sa akin ang teknik sa pagsubaybay para mahanap ko si Sihyon. Natumugon ito at sinabi na okay. At lumipat ang eksena sa tirahan ni Lady Yeon na sinasabi ng ating bida na nasaan ang tirahan ni Sihyon. Tumugon ang isang tao na nandito. Batang bayani Song. Pakisunod po sa akin. Pagpasok ni Wumon sa silid ni Sihyon, ang tanging naramdaman niya ay demonic ki. At sigurado siya. Demonic ki yon, walang duda. Pero iba ito sa tanda ng demonic ki ng Blood Cloud Devil Emperor. Kung ganoon, anong klaseng demonic ki ito? Natumingin siya sa gilid at sinabi niya sa isip maaaring ito ba ang natitirang aura ng hayop na dumukot kay Sihyon? O baka isang uri ng demonic spell na ginamit para kontrolin siya? Nagliyab ang galit sa kalooban niya na parang apoy. At napatikom siya ng kamao ng mahigpit habang sinasabi sa isip na pangalawang beses na itong nangyari sa kanya. Isang sitwasyon kung saan biglang nawala ang isang malapit sa kanya at napilitan siyang hanapin sila. Nangangalit ang ngipin ng ating bida at sinabi sa isip na kung katulad ito ng huling pagdukot. Sa pagkakataong ito, kung sino man ang may kagagawan nito ay mamamatay. Lahat sila, bawat isa. Walang may iwan. Si Heon ay naglalakad na nakayapak sa isang gubat. Sa kabutihang palad, siya ay nakabihis ng kumpletong damit pangbiyahe. Natatakot sa kanyang kakaibang hindi malay na pag-ugali, itinigil niya ang pagsusuot ng translucent na panggabing damit sa pagtulog at tiyakin na nakabihis ng maayos anuman ang oras ng araw. Gayunpaman, siya ay isang magandang babae na naglalakad mag-isa sa bundok. Ang kanyang presensya ay parang ilaw para sa mga tulisan sa bundok.
Tulad ng inaasahan, sa wakas ay may mga tulisan na lumitaw sa paligid niya, nagtatawanan ng bastos habang hinaharangan ang kanyang daan. Na sinabi sa kanya ng pinunong ito na ano daw ang ginagawa ng magandang babae sa lugar na ito. Sa panahong iyon, isang teknik ang lumitaw sa isipan ni si Hayon, parang isang ilusyon. Ang empty-hand demonic art at nawala ang kulay ng kanyang mga kamay, naging translucent. Sa susunod na sandali, tumusok ang kamay ni si Hayon sa katawan ng tulisan sa harap niya. Na napasigaw ang mga alagad nito na boss. At sinabi na anong meron sa babaeng ito. At pinagalaw ni si Hayon ang kanyang mga kamay ng mabilis sa kanyang walang malay na katawan. Sa ilalim ng kanyang pagkakahawak, ang mga ulo ay nadurog at mga dibdib ay tumusok, ang dugo ay sumabog sa lahat ng direksyon mula sa mga katawan ng mga tulisan. Nagpatuloy si Hayon sa paglalakad patungo sa isang misteryosong destinasyon na may blangkong ekspresyon sa kanyang mukha, tila walang anumang pag-aalala sa mga taong kanyang pinaslang. At sinabi niya na kailangan kong pumunta sa Heavenly Demonic. At lumipat ang eksena sa bahay nila. Na mabilis siyang hinawakan ng kanyang ama, sinasabing anak ko. Nagawa daw niyang talunin ang perverted emperor. Pinagmamalaki daw niya siya. At katulad daw ng kanyang inaasahan sa kanyang anak. Na napahinga naman ng malalim ang kanyang asawa at sinabi na kalmahan mo lang asawa ko. At napangiti ang ating bida at sinabi sa kanila na masaya daw siya na makita silang masigla. Dagdag pa niya na gusto ko sanang magstay ng mas matagal, ngunit sa palagay ko kailangan kong umalis agad para hanapin si Hayon. Na sinabi sa kanya ni Jinjin ang kanyang ina na narinig ko ang lahat mula kay Jomojay. Huwag kang mag-alala tungkol sa amin at agad na hanapin siya. Natumugon ang ating bida sa kanila habang papaalis na oo. Babalik ako agad kasama si junior sister Yeon. Natumugon sa kanya ang kanyang ama na bumalik ka agad, anak ko. Marami akong bagay na sasabihin sa'yo. At lumipat ang eksena sa gubat na ito na sinabi sa kwento na isang araw ang lumipas, tapos ay dalawa. Sa panahong iyon, naglakbay si Humuon ng malayo, tinitingnan at tinutukoy ang anumang mahihinang bakas na iniwan sa lupa, nararamdaman ang mabilis na nawawalang enerhiya sa bawat marka. Maingat niyang sinuri ang mga marka sa mga damo at sanga sa paligid niya, at sa simula, nagtanong siya kay Mara ng isa-isa. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagsimula na siyang magtanong ng mas kaunting mga tanong. Gabi na at makikita ang kalangitan na sinabi sa kwento na 3 araw na ang lumipas at katapusan na ng ika-4 na araw. Ngayon, hindi na kailangang umasa si Humuon kay Mara para sa tulong, at siya ay umuusad habang naghahanap ng mga bakas ni si Hayon sa isang bilis na hindi maihahambing sa kanyang unang araw ng pagsubaybay. Makikita ang mga bahay na ito na sinasabi ni Baek Sangwon na ano sa tingin mo? Sa tingin mo ay makakapagstay ka rito? Natumugon ang bata sa kanya na napakabait ng lahat sa akin, kaya talagang okay na okay ako. Dagdag pa nitong sinabi kay Palm Emperor na salamat na. Marami sa pagligtas sa buhay ko at sa pagpapahintulot sa akin na manirahan sa ganitong magandang lugar. Natumawa naman ng malakas si Palm Emperor at sinabi sa kanya na wala kang kailangang ipagpasalamat ng ganito. Huwag kang mag-alala tungkol dito at maging masaya ka. Na sinabi naman ng babaeng ito sa kanya na aalis ka na ba ulit? Na nakangiting tumugon si Palm Emperor na oo, dumaan lang ako para tingnan kung kamusta kayong lahat. Natumugon sa kanya ang babae katabi ang bata na kinakabahan ako. Hindi daw naman siya pupunta sa delikadong lugar, di ba? Na nakangiting sinabi sa kanya ni Palm Emperor na anong dapat ipag-alala. Kayo ay lahat kong mga anak. Dumaan lang ako dahil sobrang namiss ko kayo. At napatungo siya at naaalala ang kanyang anak na si Jinjin at sinabi sa isip na kung ayos lang daw kaya siya. Dagdag pa niya sa isip na kung hindi dahil sa Heavenly Art Sect, sana ay makadalaw ako sa inyo ng mas madalas. Heavenly Art Sect o Machin. Walang hanja, pero sobrang gusto kong palitan ito ng Heaven-defying Sect. At pagkatapos ay sinabi na ni Palm Emperor, habang makikita ang bahay na ito na okay sige, kita na lang daw silang muli sa susunod. Natumugon ang babae na oo. Siguraduhin daw na laging maging ligtas siya. Sinabi naman ng bata sa kanya na Palm Emperor. Na nagulat naman ito at napasabi na ano daw yon. Sinabi nito sa kanya habang nakikita niya ang bata na katulad ng kanyang anak na si Jinjin na talagang na siya magkikita tayo ulit sa susunod. Di ba?
Na naiisip pa ni Palm Emperor na sinabi rin sa kanya ni Jinjin na ama. Babalik ka ulit, di ba? Na nakatingin lang ng tahimik sa kanya si Palm Emperor. At pagkatapos ay sinabi niyang nakangiti na siyempre daw naman. Dagdag pa niya na tiyak na magkikita tayo ulit. Na makikita ang kakahuyang ito na mabilis na naglakbay na muli si Palm Emperor. Sinabi pa niya habang nasa ere na motsyon. Kung maalis ko ang mga walang hiyang ito, hindi lang ang batang iyon, kundi pati ang pamilya ko ay makakaranas ng mapayapang buhay. Na makikita pa ang muka niya at sinabi na yan daw ang dahilan, sisiguraduhin kong patayin kayong lahat gamit ang sarili kong mga kamay. At pagkatapos ay makikita ang mansyong ito. Na bumaba na sa lupa si Palm Emperor. Si Baek Sanguon ay hindi karaniwang pagod, at ang kanyang mga kamay ay nababasa ng dugo at mga bagay mula sa utak. Ito ay pag-aari ng mga miyembro ng Black Bone Battalion. Ang Black Bone Battalion, isang puwersa na mataas ang ranggo sa loob ng Black Hand, ay isang independenteng unit na hindi tumatanggap ng utos mula sa sinuman kundi sa piling mga tao lamang. Napakataas ng kabuuang pag-unlad ng mga miyembro na kahit ang mga organisasyon tulad ng Justice Coalition ay hindi basta-basta makakalapit sa kanila. At tumingin siya dito at sinabi sa kanyang isip na kung tama ang hula ko. Ito, marahil ay isa sa mga base ng motsyon. Na ang mga ito ay mabilis na nagsipuntahan kay Palm Emperor. At habang siya ay sinusubukang huminga ng maayos, isang grupo ng mga kaaway ang lumitaw sa harap niya. At sinabi sa kanya na Palm Emperor. Hanggang dito na lang daw siya. Na sinabi sa kanila ni Palm Emperor na at sino daw ba silang mga buwisit na katayo rito. Dagdag pa niya na mga Black Valley Squad ba kayo mula 40 taon na ang nakararaan. At dito na po nagtatapos ang ika-113 kabanata.